ka nakasabay sa bilis ng panahon? Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila, DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez, DWIZ Pasada Balita, tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Narito na ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Miyerkules, 3 sa buwan ng Abril 2024. Pasada Balita. Water crisis ideklara na sa Cebu City bunsod ng El Nino. Pasada Balita. Blended learning pinababalik dahil pa rin sa matinding init ng panahon. Pasada Balita. Panunumbalik ng war on drugs wala sa plano ng bagong PNP chief. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, gross domestic product ng Pilipinas inaasahang tataas ayon na rin sa World Bank. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, 29 katao patay sa sunog sa isang nightclub sa Africa. Pasada Balita. At sa balitang pampalakasan, PBA player Japeth Aguilar at college player Mason Amos pasok sa Gilas Pilipinas pool. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat Filipino. Bawal ang babagal-bagal! Bawal ang kukupad-kupad! Pasada Balita! Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. Pasada Balita! At ngayon, pasadahan na natin ang mga nagbabagang balita. Pasada Balita! Nagdeklara na ng water crisis ang Cebu City, bunsod na rin ang tumitinding epekto ng El Nino phenomenon. Ayon kay Cebu City Mayor Michael Rama, kinakailangan na ang deklarasyon dahil sa mga hamong kinakaharap ng lungsod, partikular na sa supply ng tubig. Upang matiyak na mayroong mapagkukunan ng tubig para sa mga residente, pinulong ng alkalde ang lahat ng mga opisyal sa lungsod. Samantala, magpapadala na ng stationary o static tanks ang pamahalaan sa lungsod ng Cebu kasunod ng nararanasang krisis sa tubig, kaugnay na rin ng epekto ng El Nino at pagpasok ng tag-init. Ayon kay Task Force El Nino spokesman at PCO Assistant Secretary Joey Villarama, ito ang nakikitang agarang solusyon ng pamahalaan habang pinag-aaralan pa ng national government at local government unit ang long-term solution na tutugon sa pangailangan sa tubig ng mga kabahayan sa mga apektadong lugar. Hinihikayat naman ng Task Force El Nino ang publiko na minsan na lamang ang pag-flush ng inidoro lalo na kung ihi lamang naman at hindi masyadong masangsang o marumi. Mas mainam din anya kung gagamit ng tabo sa pagbuhos ng dumi at pagligo sa halip na gumamit ng bidet at shower para makontrol ang dami ng nagagamit na tubig sa mga kabahayan. Pasada Balita! Talaga? May ganung panukala? Ha? Anyway, kausapin natin sa mga susunod na araw tong si Asek Joey Villarama. Samantala, nanindigan si Task Force El Nino spokesman Joey Villarama na hindi kailangan magdeklara ng state of calamity sa Metro Manila sa gitna ng pag-iral o nararanasang El Nino. Paliwanag ng tagapagsalita ng Task Force, hindi pa humahantong sa critical level ang tubig sa rehiyon kung saan nananatili anya sa 198 meters ang water level sa Angat Dam. Iginit pa ni Asek Villarama na mayroong mga nakalatag na contingency measures at may inaasahan ding pag-ulan sa mga susunod na linggo batay sa forecast ng PAGASA.
Sa kabila nito, sinabi ni Villarama na posible pa rin bumaba ang antas ng tubig sa naturang dam dahil na rin sa evaporation dulot naman ng init at mataas sa pagkonsumo ng tubig. Pasada Balita. Tama-tama Sa iba pang balita, pinayuhan ng Department of Health ang mga kababaihan na gumamit ng cotton underwear sa gitna ng tumitinding init ng panahon sa bansa. Pero bago yan, total, nasa linya na rin natin, ano? Nasa linya na rin ba natin? Alright, idiretso na po natin dahil may mahalagang lakad ang isa sa mga tumutugo o tumutulog ang pangalan ngayon, si Congresswoman Janet Garin, ang kinatawan po ng 1st District ng Iloilo. Congresswoman Garin, good morning. Johnny Bañez, live na po tayo, DWIZ, Aliw Channel 23. Magandang umaga rin sa inyo, John, at magandang umaga sa inyo mga masugid na tagapakinig at tagapanood. Alright, unang-una sa lahat, ma'am, ang payo po ng DOH sa mga kababaihan ay gumamit ng cotton underwear. Pero sa inyong panig po, mukhang mas matindi. Huwag nang mag-underwear ang kababaihan kapag nasa tahanan? Ganito po yun, no? Ang tama naman po na sa pag-init, cotton talaga na underwear yung ina-advise natin kasi mas may ventilation yon. Yung pong aking interview ay nagsimula po dun sa issue ng fungal infection sa mga kababaihan. Nasa isang press conference kasi yun, at medyo nalilito yung mga nagtatanong sa media, akala nila ang fungal infection at ang UTI ay pareho. Kaya sinabi kong magkaiba yun. No? Kasi ang UTI, usually, ang cause nun is bacteria. No, kalimitan yung dahil nalapit yung butas ng yung urethra ng babae, no, yung butas ng na lumalabas yung hiwi ng babae, malapit doon naman sa butas naman na nilalabasan ng pupo. So, yun yung proximity. Now, yung fungal infection naman, yung mga babae kasi lahat ng tao, pati lalaki, normal sa ating balat. Yung tinatawag natin na Candida albicans, no? Ito isang fungi na normally nag-reside sa ating balat. Kaya lang, ang nangyayari kasi kapag ikaw ay napapawisan or medyo basa yung iyong intimate area or perineal area, dumarami, nanganganak-nanak ng marami yung fungi. Kaya ito'y nagiging infeksyon at ito'y masyadong makati. Kaya yun ang naging explanation. At ang sa ibahan kasi, mas mura ang antibacterial, yung antibiotic. Ikumpara mo sa antifungal, medyo napakamahal ng ating antifungal na mga suppositories or even yung tableta. Kaya nga napunta sa ano ba yung prevention. So kapag yung babae ay medyo prone, no, either meron kang fungal infection na existing papunta doon, ina-advise talaga natin na kung nasa bahay na naman, lalo mas matutulog lang, mag-shorts or mag-pajama na walang underwear. Kasi yung maintaining dryness in that part of in that area will prevent the growth, no, yung pagdami ng fungi na sana normal flora in minimal numbers. Opo. So, ibig sabihin, ma'am, Congresswoman Garin, ibig sabihin, in relation pa rin sa panahon ng tag-init, itong issue na ito na lumutang. Yes. Kasi kapag tag-init, automatic yun, nag-jump up yung, yung incident ng fungal infection. Pero linawin ko lamang, Congresswoman Janet Garin, na hindi lamang ito yung mga bagay na kumbagay binigay mong payo kaugnay ng epekto ng El Nino at tag-init sa mga tao. Tama po, di po ba? May mga iba pa pang pinayo. Nagsimula kasi yan sa usapin ng heat stroke. At nagtanong nga ng mga tao na ano ba daw. Kasi ang sinabi ko nga, hindi natin dapat hintayin na yung ramdam mo na parang may hilo. Kasi most of the time, hindi mo nararamdaman na yan na pala yung nangyayari sa'yo. So most of the time, nabibigla yan. So huwag mong hintayin na talagang ma-dehydrate ka or mag-heat stroke ka. Dapat regular mong uminom ka ng tubig, lalo na kapag ikaw ay nasa labas at ito ngayong mainit na panahon. So, always bring your water bottle with you and keep yourself hydrated. Kasi hindi magandang epekto ng init. At saka, yung oras ng 10 a.m.
up to 2 p.m., yan po ang pinakamasakit sa kalusugan ng impact ng init. Kaya Opo. hindi ka pwedeng magbilad sa araw sa mga ganung oras. Alright. Ma'am, resulta lamang po ng malikot na isipan at bilang isang lalaki, hindi po ba ninyo naisip na baka magtampo naman ang mga kalalakihan dahil kami rin naman po yung pinagpapawisan? Hindi niyo po ba kami i-advise na huwag ding mag-underwear pag nasa bahay? Kasi yung mga lalaki, hindi siya nagkaka-fungal infection. Ang fungal infection kasi na pinag-uusapan is vaginal candidiasis ang tawag doon. Opo. In layman's term, it's fungal infection ng vaginal area. Lalo na kapag sa may loob na talaga ng parte ng babae, dun siya dumarami. Yung lalaki naman kasi walang ganon. Kasi yung organ ng lalaki, hindi naman kapareho anatomically dun sa alright. babae. Okay. At isa pang bagay na naitanong o pwedeng itanong ng mga malilikot ang isipan, Congresswoman Garin, totally kay galing naman sa DOH, hindi naman po ba magre-resulta sa overpopulation yung hindi pagsusot ng underwear sa kabahayan ng mga kababaihan, ma'am? Lalo na may mga asawa. Hindi naman po. Kasi sa totoo lang, mas exciting nga kapag hinuhubaran pa, di ba? Hindi, no? Ang totoo niyan, kapag mainit ang panahon, hindi gaanong conducive sa coupling ng mag-asawa. Yun po ang kalilitan, no? Psychologically, ganun po yung mga nangyayari. Alright. Alright, at bilang dating kalihim din po ng DOH at syempre isang doktor, ano pa po ang ilang mga importante pang mga bagay na dapat nating ipaalala sa publiko sa ganitong klase ng panahon, ma'am? Go ahead po. Yung una-una, yung sobrang init, maraming nauubo at maraming nagkaka-pneumonia. Kaya importante na bakunado tayo, lalo na yung ating vulnerable population. Apo. Pangalawa, kapag sobrang mainit, madaling mapanis yung pagkain. So, huwag tayong magpagsayin ng pagkain, may food shortage. So, napaka-importante ng rest. Pero, ang pinaka-mas importante, magluto lang ng kayang ubusin. Kasi sa panahon ng tag-init, madaling mapanis ang pagkain, madaling magkaroon ng maraming food poisoning. Alright. So, alam ko po, meron kayong importanteng lakad sa mga susunod na minuto. So, part 2 natin, with your indulgence, Congresswoman Garin, kasi marami pang ibang isyong may kaugnayan sa kalusugan ang pwede natin pag-usapan at bigyang linaw. Ma'am. Yes. On your free time next week. Yes, Alright. wala pong problema. Alright. Maraming salamat. Okay, maraming salamat, ma'am. Good morning. Ingat po. Good morning. Thank Good morning. you. Thank you po. Alright. Yan po, mga kabalitaktakan, si House Deputy Majority Leader at Iloilo First District Representative Janet Garin. O yun, sa mga malilikot ang isipan, ha? Ito po ang purpose ng kanyang rekomendasyon para po sa kalusugan ng mga kababaihan at maiwasan po ang pagkalat ng fungal. Okay, diretso ko lamang ha. Hindi muna ilalayo dahil yung sa may kaugnayan pa rin sa napag-usapan natin tungkol sa mga kababaihan sa panahon po ng tag-init. Ginawa po ni Health Secretary Ted Herbosa ang paghimok o ang pahayag matapos yung himukin ni Congressman Garin o Congresswoman Garin ng mga kababaihan na wag nang mag-underwear kapag nasa bahay. Ayon kay Secretary Herbosa, kadalasang natatrap sa hindi cotton na underwear ang moisture dala ng pawis na nagre-resulta sa fungal infection na candidiasis o pangangate ng pribadong bahagi ng katawan ng babae. Kung ikukumparaan niya sa mga lalaki o mga kalalakihan, makinig kayo ha, mas mataas ang pH level ng mga babae kaya't mas mabilis kapitan ng infeksyon. Nilinaw naman ng kalihim na nagagamot ng antibiotic o cream ang fungal infection. Pasada Balita. O, sa mga gala, makinig po kayo ha. Magdala ng tubig at payong kapag lalabas ng tahanan. Ito naman po ang payo ng Pag-asa dahil sa tumitinding init ng panahon sa ating bansa. Ayon kay Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres, mananatili ang mainit na panahon sa bansa at malabong makaranas ng tag-ulan. Samantala, batay sa huling extended weather outlook ng Pag-asa sa ilang pangunahing lugar, 24 hanggang 34 degrees Celsius sa Metro Manila,
24 hanggang 32 degrees Celsius sa Legazpi City at 17 hanggang 27 degrees Celsius naman ang nararanasan sa Baguio City. Pasada Balita. Samantala, publiko pinag-iingat sa mga heat-related illness. Detalye muna kay Patrol 19, Cele Ortega Bueno. Pinag-iingat ni Health Secretary Ted Herbosa ang publiko laban sa mga heat-related illnesses na karaniwang nararanasan ngayong panahon ng summer o tag-init. Sa isang panayam sa Senado, pinaliwanag ni Herbosa ang mga heat-related illnesses ay yung pananatili sa init ng araw sa mahabang oras na nagreresulta sa dehydration o sobrang pagkauhaw, heat exhaustion, heat fatigue at heat stroke o pagkahimatay dahil sa sobrang init. Babala ni Herbosa kapag nauwi sa heat stroke ay delikado ito na maaaring mauwi sa pagkamatay. Payo ng kalihim oras na makaramdam ng mga nabanggit na sintomas, agad na mag-hydrate o minom ng tubig, mag-cool down para pahupain ang nararamdamang init o humanap ng malilim at malamig na lugar. Gayunman, kung galing anya sa sobrang init na lugar, ay huwag agad iinom ng sobrang malamig na tubig o pupunta agad sa napakalamig na lugar dahil mayroon din itong side effects sa katawan ng tao. Ito sa Patrol 19, Cele Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, hinimok ni Senate Committee on Basic Education Chairman Sherwin Gatchalian ang mga punong guro na magpatupad muna ng blended learning sa gitna ng pangamba ng mga magulang sa banta ng pertussis o whooping cough at sinabayan pa ng napakainit na panahon. Una nang nagsuspinde ng klase ang 6 na lokal na pamahalaan sa Western Visayas at Iloilo City dahil sa matinding init. Kasunod ng pagkansela o pagsuspinde ng mga klase, maaaring magsagawa ng modular distance learning, performance task o make-up classes. Matapos ang konsultasyon sa mga stakeholder, kabilang ang mga guro at mga mag-aaral na inurong ng Department of Education ang pagtatapos ng school year 2023-2024 sa May 31 hanggang o mula Hunyo 14. Samantala, nagdeklara naman ang mga pertussis outbreaks sa Quezon at Iloilo City, kung saan nasa ilalim na ng state of calamity ang Cavite dahil pa rin sa pertussis outbreak. Nabatid na sumampa na sa 4 na po ang namatay dahil sa pertussis mula Enero 1 hanggang Marso 10. Pasada Balita. Samantala, ipinauubaya na ni Health Secretary Teodoro Dr. Herbosa sa DepEd at sa mga paaralan ang pagdesisyon ng pagpapatupad ng blended learning. Gayunman, inirekomenda ni Secretary Herbosa ang blended learning dahil ang pagkakansilaan niya ng physical classes ay nakadepende sa environment ng mga paaralan. Higit pa ng kalihim, may mga remedyo para masolusyonan ang matinding init ng panahon na hindi na isasakripisyo ang pag-aaral ng mga estudyante. Samantala, payo naman ng DOH, ugaliing uminom ng tubig at iwasang magbabad sa matinding sikat ng araw. Pasada Balita. Nananatili namang suspendido ang face-to-face classes sa ilang mga paaralan sa bansa dahil pa rin sa matinding init ng panahon. Walang in-person classes ngayong araw sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa Mapandan at San Fernando, Pangasinan, Angeles City, Pampanga at Iloilo City. Pinalawig naman hanggang Abril 5 ang class suspension sa lahat ng mga pampubliko at pribadong paaralan sa Jensan City o General Santos City. Wala ring face-to-face classes sa hapon hanggang April 15 sa mga primary hanggang secondary level sa lahat ng public at private schools sa Tantangan, Banga at Polomolok sa South Cotabato. Sinuspindi rin ng Office of Civil Defense Region 12 ang pasok sa trabaho sa lahat ng 11 local government units sa Sultan Kudarat hanggang Abril 15 dahil sa napakatinding init ng panahon. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, walang balak ang Philippine National Police na magdeklara ng war on drugs. Ito naman ang tiniyak ni bagong PNP Chief General Romel Francisco Marbil
dahil sa posible anyang gamitin ito ng ilang pulis na magparamihan ng nahuhuli. Dagdag pa ni General Bill, hindi niya ipag-uutos na magparamihan ng huli at kumpiska ng illegal na droga. Paliwanag pa ng Chief PNP, ito'y dahil hindi nito nare-resolba ang problema sa issue ng illegal na droga sa bansa. Pasada Balita. Binigyan din ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil na wala siyang planong magpatupad ng balasahan o regudon sa mga opisyal ng pambansang pulisya. Sa kauna-unahang press conference ng bagong hepe ng PNP sa Campo Crame, iginit nito na posibleng maging unstable ang kanilang mga unit kapag nagpatupad ng reshuffle sa mga opisyal. Maliban dito, kung wala naman anyang kasalanan ng mga pulis, walang dapat o walang dahilan para magpatupad ng balasahan. Naniniwala rin si Chief PNP Marbil na kung may mga pagkakamali o pagkukulang ang isang pulis, dapat itong bigyan ng pagkakataon na magbago. Gayunman, kung hindi pa rin ito magbabago, dito na anya sila kikilos upang magpatupad ng nararapat na hakbang. Pasada Balita. Oras! 25 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita sa inyong Pasada Balita, lumikha si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng isang Interagency Committee for Right-of-Way Activities para sa National Railway Projects. Nakasaad sa Administrative Order 19 na ang Interagency Committee ang magsasagawa ng pag-aaral at episyenteng mekanismo para mapadali ang proseso ng land acquisition ng mga lupa na kinakailangan para sa mga railway project. Magsisilbing chairman ng Interagency Committee ang kalihim ng DOTR, katuwang ang kalihim ng Department of Human Settlements and Urban Development. Magiging miyembro naman ng komite ang DILG, DSWD, DENR, Department of Finance, Department of Budget and Management, DOJ, at Office of the Solicitor General. Habang tatayo namang sekretariat ang Philippine National Railway. Pasada Balita. Mariing pinabulaanan ng Philippine Drug Enforcement Agency ang kumakalat na drug watch list na muling nagdadawit sa pangalan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Particular dito ang social media post na may pangalan ng Pangulo na may kalakipang larawan ng isang authority to operate at pre-operation report na may petsang March 11, 2012. Paliwanag ng PIDEA, walang anumang operasyon sa naturang petsa ang nakalag sa kanilang information system na hindi naman maaaring matamper o mabago. Dahil dito, muling pinag-iingat ng PIDEA ang publiko sa mga peking impormasyon online. Una nang nilinaw ng PIDEA na hindi kailanman napabilang si Pangulong Marcos sa kanilang National Drug Information System na nagsisilbi nitong database para sa mga tinatawag na drug personalities. Pasada Balita. Bumaba ang performance sa trust rating ng lahat ng matataas na opisyal ng pamahalaan sa unang bahagi ngayong taon. Batay ito sa survey ng Publicos Asia na inilabas kahapon kung saan sumadsad sa 44% ang performance rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kumpara sa 58% rating noong Disyembre ng nakaraang taon. Bumaba rin sa 53% ang performance rating ni Vice President Sara Duterte kaysa sa 59% noong Disyembre. 42% naman ang performance rating ni Senate President Juan Miguel Zubiri kumpara sa 47% noong Disyembre, habang 25% ang rating ni House Speaker Martin Romualdez kumpara sa 36% noong 2023. Sumadsad din ang performance rating ni Chief Justice Alexander Gesmundo sa 29% kumpara sa 37% na naitala noong Nobyembre. Pasada Balita. Samantala,
Samantala, namumukod-tangi naman si House Speaker Martin Romualdez sa 5 matataas na opisyal ng pamahalaan na umangat ang satisfaction at trust ratings. Sa Tangere survey noong Marso, nakakuha si Speaker Romualdez ng 41% satisfaction rating kumpara sa 40% noong Pebrero. Tumaas din sa 52% na trust rating ng leader ng Kamara mula sa dating 51%. Nakakuha ng pinakamataas na tiwala si Speaker Romualdez sa mga residente ng Visayas habang pinakamababa sa Metro Manila. Bagamat nananatiling mataas, bumaba naman sa 41% ang satisfaction rating at 54% ang trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang 52 o 54 at 64% naman kay Vice President Sara Duterte. Pasada Balita. Samantala, sa oras na 35 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga, muli tayong tumanggap ng mga pag-uulat sa labas ng himpilan. Executive clemency para sa mga Pilipinong nakakulong sa ibayong dagat, inapila ngayong panahon ng Ramadan. Detalye mula kay Patrol 11, Tina Nolasco. Nananawagan si Kabayan Party List Representative Bronsalo sa Department of Foreign Affairs o DFA na paigtingin ang kanilang pagsisikap sa pagsusulong ng Executive Clemency o Pardon para sa mga Pilipinong nakakulong abroad. Ito ang apela ni Salo sa nalalapit na pagtatapos ng buwan ng Ramadan na anyay panahon ng pagninilay, pagpapatawad at pagpapanibago ng pananampalatayang Islam. Kasabay nito, hinimok ng mambabatas ang mga embahada ng Pilipinas sa mga bansang Muslim na gawin ang kinakailangang representasyon at aktibong mamagitan sa ngalan ng mga Pilipino na nahaharap sa sentensya sa ibang bansa. Umapila rin si Salo sa lahat ng stakeholders, mga kaugnay na ahensya ng gobyerno, NGOs at Commission on Filipino Overseas at mga pamilya ng nakakulong na suportahan ng DFA sa kanilang mga hakbang. Nabatid na sa tala ng DFA itong Marso noong nakaraang taon, 83 ng mga Pilipino abroad ang nasa death row, 1,267 ang nakakulong at karamihan sa mga kaso ay sa Middle East at mga bansang Muslim. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, paggamit ng herbal medicine para labanan ng pertussis outbreak, iminungkahi. Detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Gumamit muna ng herbal medicine para labanan ang pertussis outbreak sa ilang bahagi ng bansa. Ito ay minungkahi ni Senator Francis Tolentino. Ayon kay Tolentino, habang hinihintay ng Department of Health ang pagdating ng anti-pertussis pentavalent vaccine, kabilang sa minungkahi ng Senador ang paggamit ng lagundi, isang halamang gamot sa ubo at sipon. Ayon sa Senador, maaari nitong magamit para labanan ang pertussis outbreak dahil hindi pa dumarating ang supply ng pentavalent vaccines. Samantala, binalaan ni Tolentino ang mga gumagamit ng hilaw na lagundi upang gumawa ng concoction at pinayuhan din ang publiko na kumonsulta muna sa doktor. Gayunman, kinatiga ni Undersecretary Eric Tayag, tagapagsalita ng DOH, ang naging suwestyon ni Senator Tolentino. Ayon kay Undersecretary Tayag, ang lagundi maaari nang makuha ng syrup at capsules sa mga butika upang hindi na maabala pang maghanda ng hilaw na lagundi sa medicinal tea. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Ito mga kabalitaktakan ha, mukhang bagamat parang too late a hero ito pero dapat pa rin itong gawin. Pananagutan ng paaralan sa sinasabing pangbubugbog sa isang babaeng estudyante ito, di ba? At taekwondo varsity player, iginiit ng isang kongresista. Detalye nagbabalik, Patrol 11, Tina Nolasco. Kinalambag ni House Committee on Metro Manila Development Chair at Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano ang Commission on Higher Education upang panagutin ang pamunuan ng Jesus is Lord Colleges Foundation Incorporated sa nangyaring pangbubugbog sa isang babaeng estudyante at taekwondo varsity player kamakailan. Kasabay ito ng pagpapahayag ng pagkadismaya at inis ng kongresista sa pamunuan ng paaralan dahil sa nagawa
nagawa ng isang coach na isabak sa sparring ang kanyang estudyante. Gayong isa itong babae at yellow belter pa lamang kontra sa isang lalaking black belter na. Anya dapat kasuhan ng kasong administratibo at kriminal ang naturang coach dahil kahit saang tingnan, masakit ito para sa pamilya ng biktima, lalo't kitang-kita sa pangyayari na sinadya ito ng coach ng estudyante dahil isinabong siya sa mas maraming karanasan habang siya'y nag-aaral pa lamang ng taekwondo na malinaw anyang paglabag sa sparring rules. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa impira may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Bago lamang po ako tumungo sa ibang balita, hindi lang ako makapagpigil kasi gigil na gigil ako dito sa coach na to. At kung totoo man po yung balita na selos ang tunay na pinag-ugatan nitong pangyayaring ito, dapat siguro ang talagang bigyan ng punto at diin ng parusa ay itong coach na ito. Kasi unang-una, bawal yung ginawa niyang matching from a black belter na lalaki kalaban ng isang napakaliit na babae na mababa ang belt na hawak. Napaka-unfair. Pangalawa, mukhang labag sa tradisyon yung isang coach magkakaroon ka ng relasyon. Kung totoo man sa iyong estudyante, at kung totoo man po yung nakikita ko sa mga social media, na ingat-ingatan din natin, dapat po talagang bigyang pananagutan itong coach na ito. Di po ba? Kasi parang hindi lumalabas ang pagiging gentleman niya. Tsaka ang alam ko po, kaya po pumapasok sa sport ang isang individual ay para magkaroon ng disiplina. Ngayon, kung mismong coach ang walang disiplina sa sarili, dapat sigurong parusahan na tanggal ng karapatang mag-coach itong mamang ito. Samantala, ito malungkot na balita, namumurong magkaroon ng dagdag singil sa kuryente. Ayon sa Department of Energy, sa gitna na rin ito ng inaasahang pagtaas ng kabuuang demand ngayong tag-init. Dahil dito maaaring mapilitang gamitin ang bunker at diesel plant para madagdagan ang supply ng kuryente na mas mahal ang benta na posibleng mauwi sa dagdag singil. Tiniyak naman ni Energy Assistant Secretary Mari Marasigan na walang inaasahang brownout dahil sapat ang supply ng kuryente sa ngayon, ngunit posibleng magkaroon ng yellow alert o pagnipis ang power reserve kung hindi mag-o-online o hindi mag-o-online ang mga bagong planta ngayong panahon ng tag-init. Pasada Balita! Kala ko papayuhan ng DOE ang publiko na mag-ipon ng kuryente. Ba't natatawa na gano'n? Sa latest naman po ng Filipino Mirror, sinispinde ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pag-i-issue ng import clearances para sa galunggong, mackerel at bonito. Ano yung bonito? Ngayon ko lang narinig yun. Ayon kay Secretary Laurel, ang mga nasabing isda na inangkat sa ilalim ng Fisheries Administrative Order 195 ay para lamang sa kaning at institutional buyers. Gayunman, nakatanggap ng report ang kalihim na ibinebenta sa mga wet market ang mga nabanggit na imported na isda. Sa latest price monitoring report ng DA, ang locally sourced galunggong binebenta sa average na 288 per kilo, habang ang presyo ng imported na galunggong nasa 180 pesos ang kada kilo. Pasada Balita! Ayon po sa aking executive producer, ang bonito raw po ay tulingan. Sigurado ka Pag maliyap, sabi ko sa'yo. Samantala, isinailalim na sa state of calamity ang 2 bayan sa Marinduque dahil sa mataas na kaso ng rabies o rabies. Ayon kay Provincial Veterinarian Dr. Joshua Victoria, ito ang mga bayan ng Buwak at Buena Vista. Batay sa ulat, 2 na ang namatay at halos 70 aso o kaso na ng rabies sa mga aso ang naitala.
Sa nabanggit na bilang, 42 na ang kinumpirmang kaso matapos ang isinagawang laboratory test. Ayon pa kay Dr. Victoria, nagsimula ang outbreak sa bayan ng Buwak at kalaunay kumalat sa bayan ng Gasan at Mogpog. Inihayag naman ni Agriculture Assistant Secretary Dante Palabrica na nagsimula ang animal disease investigation matapos mamatay ang isang 16 na taong gulang na bata dahil sa rabies noong Setyembre 2023. Pasada Balita. Pinawi naman ng Department of Agriculture ang pangamba kaugnay sa naiulat na kaso ng rabies sa mga baka at baboy sa Marinduque at Pampanga. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Constante Dante Palabrica, tinututukan na ng mga provincial veterinarian ang nasabing sitwasyon. Dagdag pa ng DA, 3 kaso ng rabies sa mga baka at 6 sa mga baboy ang napaulat sa Marinduque, habang 20 naman ang kaso ng rabies sa mga baka sa Pampanga noon pang nakaraang taon. Ayun, dahil po sa kagat ng aso. Tinututukan na rin ng DA ang posibilidad na pagkalat ng rabies sa wildlife o iba pang mga uri ng hayop. Pasada Balita. Oras, 45 minuto na makalipas ang ikapito ng AM. Pasada Balita. Nagdeklara na rin ng outbreak ng pertussis o whooping cough ang Santa Rosa City, Laguna. Ito'y matapos aprubahan ng City Council ang Local Health Board Resolution No. 1, Series of 2022 o 2024, kasunod ng naitalang 13 kaso ng nasabing sakit. Pinaigting pa ng City Health Office ang pagpabakuna at pamamahagi ng gamot sa mga sanggol at mga bata. Samantala, kinumpirma naman ng Pampanga Provincial Board Member Mylene Pineda Cayabyab na 3 na ang namatay sa nasabing sakit sa kanilang lalawigan. Mayroon anyang 48 kaso sa Central Luzon at 12 kumpirmadong kaso naman sa Pampanga. 6 na kaso ng pertussis ang naitala ng DOH sa buong Northern Mindanao, naitala sa unang 12 linggo ng kasalukuyang taon. Batay sa datos, ang mga batang tinamaan ng sakit ay wala pang 1 taong gulang at hindi pa nababakunahan. Pasada Balita. Kontrolado na ang sakit na pertussis o whooping cough sa bansa. Ito naman ang tiniyak ni Health Secretary Teodoro Dr. Herbosa sa kabila ng pagdedeklara ng outbreak ng nasabing sakit sa ilang mga lugar sa bansa. Sa isang panayam sa Senado, sinabi ng kalihim na nagplato na o hindi na tumataas pa ang bilang ng kaso ng pertussis sa bansa. Sa kabila nito, tiniyak na Secretary Herbosa na hindi pa rin sila magiging kampante at patuloy pa rin babantayan ng DOH ang pagkalat o posibleng pagkalat o pagtaas ng bilang ng nasabing sakit. Mayroon din anyang Regional Epidemiology Surveillance Unit na nagmomonitor sa pertussis cases sa buong bansa. Pinawi naman ng kalihim ang pangamba ng publiko, lalo na ng mga magulang, sa sakit na pertussis dahil may bakuna naman ang kagawaran para rito. Pasada Balita. Samantala, 11 lalawigan sa Pilipinas ang nakararanas ng mainit na panahon. Pinakamataas ang naitalang heat index sa Gian, Eastern Samar na umabot sa 46 degrees Celsius. Inabisuhan naman ng DepEd Calabarzon ng mga school administrator na maaaring magkaroon ng distance learning sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon upang maiwasang malagay sa panganib ang kalusugan ng mga mag-aaral at mga guro. Pasada Balita. Samantala, oras na para sa Sports Update. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Naninigurado si Coach Tim Coe na hindi siya kukulangin ng players para sa Gilas Pilipinas at dinagdag niya sa pool sina Japet Aguilar at si Mason Amos. Ang sabi ni Coach Tim, "We're excited that Mason and Japet agreed to be our alternates on Gilas. The first window showed us that we were a little thin in our lineup after AJ Edu, Junmar, and Jamie missed our game versus Chinese Taipei due to injuries.
and we were left with only 9 players and only Japet as a replacement to make the 10. So now, Japet and Mason will practice and travel with the original 12 and be ready to step in if the need arises. If we lose one of our bigs, Japet will step in. If any of the others, Mason will fill the hole. Kasama ngayon sila sa official 12-man team para sa darating na Olympic qualifying tournament sa Europa sa Hulyo. Makakalaban ng Gilas ang world number 6 Latvia sa July 3 at number 23 Georgia sa July 4. Para sa Real Sports, ito po, si Anthony Suntay. Mula sa Photon, ang malakas at dumatagundong na Photon Thunder Pickup. Mapapalingon ka sa tikas at porma. Photon Thunder Pickup, malakas na, matipid pa. May reverse camera, touchscreen infotainment at electronic parking brake, leather seats at alloy wheels. Ang starting SRP ay 980,000 pesos only. Punta na sa pinakamalapit na Photon dealership o mag-message sa Photon Philippines Facebook page para sa iba pang detalye. Photon Motor Philippines, 16 years of empowering the Filipino business. Anong oras na? Nasa traffic ka pa rin ba? Ubus na ang pasensya, ubus pa ang gasolina. Mag-move on ka na! Tara na sa Clean Fuel dahil dito, buy forever. Forever na mura, forever quality pa! Sigurado ka sa Euro 4 diesel, 91 at 95 octane gasoline at auto LPG rin. Kaya panatag ka kahit maipit sa mahabang traffic. Panalo ka dahil garantisadong produkto, mahusay pa ang serbisyo. Umiwas sa mataas na presyo sa Clean Fuel, mag-move on ka na! Clean Fuel, quality fuel for less. Mukhang kailangan ko na naman palitan ng bubong ko, pare. Mag-iisang taong pa lang yan. May tulo na kagad. Ay, bossing! Baka naman kasi hindi matibay yung ginamit nyo. Dapat ang gamitin mo ay Cherry Loom, ang yerong aluminum. Basta yero, Cherry Loom. Tibay protektado sa pangmatagalang yero. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Inaasahang aabot sa 5.8% ang gross domestic product ng Pilipinas ngayong taon. Batay ito sa pagtaya ng World Bank kung saan pinakamataas ito sa Southeast Asia kasama ang Cambodia. Nakikitang mas mataas ang GDP ng Pilipinas at Cambodia kumpara sa Vietnam na 5.5%, Indonesia na 4.9%, Malaysia na 4.3% at Lao People's Democratic Republic na 4%. Mas mataas rin ito kumpara sa Timor-Leste, Thailand at Myanmar. Kaugnay nito, inaasahan ng World Bank na aabot sa 5.9% ang GDP ng bansa sa susunod na taon. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. 29 katao ang patay sa sunog sa isang nightclub na nire-renovate sa Central Istanbul. Ayon sa City Governor's Office, isa ang kritikal sa ospital dahil sa sunog sa Gayretpay District. Inanunsyo naman ni Istanbul Governor Davul Gül na pinapaniwala ang kabilang ang mga biktima sa pag-renovate ng nightclub. Kaugnay nito, iniulat ni Justice Minister Yilmaz Tunç na iniimbestigahan na ang saninang insidente at kinulong na ang 5 katao sa naturang aksidente. Pasada Balita. Sa ating good news, ang dating hindi makabili ng 70 sentimong gamot, ngayon may-ari na ng pinakamalawak na karaoke facilities sa Japan at isa na siyang marketing director sa sariling negosyo. Nakikipagsapalaran kasi si Abi Watabe sa Japan upang matulungan ang kanyang mga magulang at mga anak. Labandero noon ang ina ni Abi habang karpintero naman ang kanyang ama. Nagtatrabaho naman bilang kasambahay ang kanyang kapatid. Sa pakikipagsapalaran sa Japan, napangasawa niya ang may-ari ng karaoke can at nag-aral din si Abi ng Japanese language. Ngayon, mayroon na siyang 78 branches at nabili pa nito ang 275 branches ng isa pang karaoke service. Kaya naman, nagkaroon na sila ng tinatawag na 300 plus karaoke facility branches. Good news, and now is near. Pero ayoko na ituloy. Pero doon pong sa coach ha, nakakuha po ako ng information na sa isa pong panayam,
nangatwiran pa po itong si Coach na dapat daw expected na masasaktan at magkakaroon ng injury pag nasa physical sports. Coach, alam ko po yan. Sa basketball po may ganyan din. Kaya lang, iba po yung nagkakaroon ng sakitan at injury sa sinasadyang saktan. Di po ba? Kung ikaw po ang magulang nitong batang ito na sinasabing gusto mo, baka hindi lang kumbaga hindi lang bugbog ang abutin nung magiging responsable sa pambubugbog, di po ba? Tsaka nga, ang sinasabi, sa bawat sport po, may disiplina po yan at may code of ethics na sinusunod dyan. Coach, black belter ka ba? Kasi kung hindi ka black belter o kung black belter ka man, may irereto ko sa'yo. Tumutugon sa pangalang dating senador Manny Pacquiao. At sabay nyo, isa naman pong edisyon ng Pasada Balita dito lamang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po inyong naging kabalitaktakan at kabalitaan, Johnny Bañez, ang tabayanan ng susunod na palatuntunang Parambola. Bye! Woo! Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita, live sa DWIZ, AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23.